Satanas ba ay nilikha ng Diyos? Hindi. Ang nilikha ng Diyos, anghel. Pero si Satanas ang gumawa ng kasamaan sa kanyang sarili. Kasi minsan nagkaroon siya ng ambisyon. 14:12 ng Isayas. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. I will be like the Most High. Ang ambisyon ni Satanas, makipantay sa Diyos. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Nagkaroon siya ng ambisyon. Kasi ginawa siyang isang makapangyarihang anghel eh. Maraming anghel eh. Merong mga anghel na tinatawag na kerubin, merong tinatawag na serapin, may tinatawag na mga anghel. Magkakaiba sila ng kategorya eh. Yung mga kerubin, matataas na uri ng anghel yon, makapangyarihan yon. Kumbaga sila yung namumuno sa mga anghel na ginawa ng Diyos, yung mga kerubin. Pero itong isang kerubin na ito, como mataas ang kapangyarihan niya, malaki siya sa kanyang sarili, akala niya, pwede na siyang makipantay sa Diyos. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng ambisyon na, I will be like the Most High. Ano nangyari? Basahin natin ang 28 ng Ezekiel 14. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Nakita ang kalikuan sa iyo. Saan nakita ng Diyos yung kalikuan dun sa kerubin na yon? Sa 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ayon. Ang iyong puso, ang wika, sabi ng Diyos, ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Pag may kagandahan, pag may karangalan, pag may kayamanan, kahit nga tao nagmamataas eh, nagyayabang, para bang he feels and she feels that she is above everybody else. Nangyari yun kay Satanas. Kaya, although wala namang nilikhang Satanas ang Diyos, kasi yung salitang Satanas, ang kahulugan nun sa Hebrew ay kaaway, arch enemy, pinakamasamang kaaway, yung kahulugan ng Satanas.